Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang title ay The Wealth Principles of Abram. Dahil po si Cha lang ang nag-wow, ang maraming revelation kay Cha. Okay? Makikibasa po ng Genesis 13 verse 2. At ito po ay makikita ninyo sa LED wall. 1, 2, 3, go. Alright. So ngayon, pag-usapan po natin, paano ba dumating sa puntos na si Abram had become very wealthy in livestock and in silver and in gold? There are some principles na upon reading the stories from Genesis 11, chapter 11, hanggang Genesis 12, 13, 14. At habang binabasa ko, nakakakita ko ng mga principles na maaaring noong binabasa natin ay nalalampasan lang natin. So let's start with number 1. Number 1 says, build an altar. Ito po ang istorya. Naglalakbay po si Abram. Si Abram po, yun po ang dating name ni Abraham na pinalitan ng Diyos into Abraham. Pero dito, Abram pa lang siya. Naglalakbay po siya sa Kanaan. At sabi po ng Panginoon, basahin ko sa inyo, Genesis 12 verse 7 and 8. Nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Yung altar at dambana is the same thing. Verse 8. Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel, at doon niya ay tinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran ng ang Bethel at nasa silangan ng Ai or Ai. Again, siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. You will notice, si Abram po is very fond of building a temple. Lagi siyang gumagawa ng dambana. Ano ba, pastor, yung dambana? Ano ba yung altar? Bago ko po ipaliwanag ito, gusto ko pong maunawaan natin na kapag may hinihingi ka sa Diyos, nanampalataya ka, na ibinigay na sa iyo kahit hindi mo pahawak, di ba ganun ang faith? Ang faith, ikaw ay nananampalataya, naniniwala na binigay na sa iyo kahit hindi mo pahawak. Kapag ikaw ay nag-pray na, sa halip na mag-worry, sa halip na mainip, anong dapat mong gawin? Magtayo ng dambana sa Panginoon at tawagin ang Panginoon sa lugar na iyon. Kapag merong ipinangako ang Diyos sa iyo, narinig mo habang ipinipreach, nabasa mo habang nagbabasa ka ng Bible, at naging buhay yung salitang yon, yung pangako yung sa iyo, talagang tindi ng salitang yon, akin yon. Anong sunod mong gagawin? Magtatayo ka ng dambana sa Panginoon. Pasano ibig sabihin na magtatayo ng dambana sa Panginoon? Ang ibig lang sabihin, sasambahin mo ang Panginoon, aawitan mo siya sa lugar na iyon. Most of the time, pagkatapos po ng preaching or ng message, umaawit tayo, di ba? Hindi niyo napapansin? Parang bisyo ko no? Pagkatapos ng preaching, tatawagan ko yung worship team o minsan nagkukusa na sila, and then aawit tayo. Bakit? Kasi gumagawa po tayo ng dambana sa Panginoon. Kasi tumanggap tayo ng pangako. As I preach the word, these are God's promises, these are God's truth. At dahil tinanggap mo ang pangako, nagtatayo ka ng dambana. You are worshiping Him in the place where you receive the promise. Katulad po ni Abram. Abram received a promise from God. At anong una niyang ginawa? Gumawa siya ng dambana sa Panginoon. Gumawa siya ng altar sa Panginoon. Ito po ang ibig sabihin ng dambana. Ito ang ibig sabihin ng altar. Hindi po ibig sabihin ay gagawa ka ng groto.
Baka biglang narinig mo dambana, nakapagpagawa siya ng grotto at gagawa doon ng dambana. Hindi ibig sabihin gagawa ka ng altar sa bahay at maglalagay ka doon ng kung ano-ano. No. Dambana means you are worshiping Him in spirit and in truth. Kaya naman po, magagawa mo yon kahit nasang lugar ka. Noon pong si Abraham ay tumanggap ng pangako na ibibigay ang lupain, gumawa po siya ng dambana. Pwede kang gumawa ng dambana kahit saan. Gumawa ka ng dambana sa iyong pamilya. It's called family altar. Ano yan? Yung sama-sama kayo ng anak mo, ng asawa mo, nananalangin kayo, you are building an altar. Father, I remind you, kung di mo makaya ng araw-araw, at least once in a while, pagsamasamahin mo ang iyong mga anak, at kayo sabay-sabay manalangin, kahit pa yung anak mo'y bata pa, yan ay marunong ng manalangin, kahit amen, alam niyan. Amen ba? Tingnan ninyo, alam din ninyo? Gumawa kayo ng dambana. Bakit? Kasi tumanggap kayo ng pangako. Anong pangako? As for me and my house, we will serve the Lord. Hindi ba napakagandang tingnan kapag ang buong pamilya naglilingkod sa Panginoong buhay? Di ba ang gandang tingnan, magkakasama kayo ng family, nakataas ang inyong kamay sa tunay na Diyos at sinasamba siya? Amen ba? Pwede kang gumawa ng dambana kapag birthday mo. Huwag yung tayo sa shekis, tayo kakain. Gumawa ka muna ng dambana. Anong ibig sabihin? Sambahin mo siya, birthday mo eh. Bakit? Dahil tumanggap ka ng pangako, ano yon? With long life, I will satisfy thee. Because another birthday is a sign of long life. Dahil kung hindi ka na nagse-celebrate ng birthday, di, wala, ibig sabihin, pag kinasal ka, change the norm. Baguhin mo ang normal. Kaya nga sabi sa atin 2020 higit sa normal. Amen ba? Malimit kang maka-attend ng wedding. At nakita mo doon lalakad ang groom, naghihintay doon sa stage na kung saan nandun ang pastor o sino man. Dadating ang bride. Tinatago pa yung bride. Talagang akala mo hindi nakita. Nakita na naman. Tinatago pa yun talagang latas biglang bubukas ang kurtina. Yung bride, nakaganito yan. Pagbukas saka siya tapos, aawit yung groom. Di naman marunong. At ang aawitin niya ay, gala na kayo. Change the norm. Ba't hindi mo simulan sa pagtatayo ng dambana? Ba't di mo simulan sa pagbibigay ng worship sa Panginoon? Huwag mo lang ang papakahabaan. Meron nga huwag naman sobrang haba siya, ha? Baka nagpa-worship 30 minutes, praise pa lang, 30 minutes worship, ay ito, magugutom. Isa, dalawang awit. Ang mga nandoon naman kaya nga, ang mga guest mo, kaya nandoon, mahal ka ng mga yaon. Kaya miski anong gawin mo, susunod yun. Change the norm. Build an altar first. You can build an altar wherever you are. Bakit? Kasi may tinanggap ka pangako. Ano yon? He who finds a wife, finds a favor. Dedication ng bahay. Build an altar first. Worship muna. Meron yung iba, hindi nagkakantahan, hindi nasamba. O sige po, dali po, at nang madali na matapos, ano ka yun? Build an altar, katulad ni Abraham. Whenever he received a promise, he builds altar. Bakit? Because tumanggap ka ng pangako. Unless the Lord builds a house, those who build it labor in vain. Now, because we are talking about wealth principles, we're talking about yung success ni Abraham. Because si Abraham, siya po talaga ay nakilala bilang napakayaman sa panahon niya. Kung ikaw ay may negosyo, may hanap buhay, gawa ka ng dambana,
sa dedication ng business mo. Kung meron kang business, i-dedicate mo yan sa Panginoon. Please lang, huwag mong itapat sa fiesta. Alam mo yung mga nagpapadedicate ng bahay, sasabihin Pastor, pwede ko kayo makapunta dito. Bakit po? I-dedicate po, nagpa-extend po kami ng batalan. Ay, pwede po. Naku po, pagpunta doon, piyesta pala, piyesta. Isinabay na, isinabay. Huwag mong itatapat sa ibang mga events na para bang isisingit mo lang. Kasi si Abraham, ang paggawa niya ng dambana is the event itself. Hindi niya siningit. Kasi gagawa ka ng dambana doon worship ka Sasambahin mo siya, daawitan mo siya Tapos, isasabay mo sa dambana ng Diyos-Diyosan. Lahok na yan. Sabi ng mga Batanggenyo, ay, maligalig. Ako yung nag-dedicate ng business yung kasosyo niya, hindi naman born again. Ay di, yung isa ay born again. Alay, pagpunta ko doon, lahok-lahok ang dambana May dambana kay Buddha. Dahil naniniwala sa pungsoy. Di pagpunta ko doon, may altar na ni Buddha, may mga nakapalibot ng pagkain. Tapos merong incense. Ay ako nang sunod. Ay di dambana naman ng tunay na Diyos. Di kayo lahok-lahok na kami doon. No? Kayo, kung gusto ninyong bigyan din kayo ng tagumpay, katulad ng tagumpay ni Abraham, huwag mong nga haluan. Let the event, the dedication ng iyong business, be the event itself. At talagang ang gagawan mo ng dambana ay ang tunay na Diyos. Amen ba? Kung ikaw naman ay naghahanap buhay, natanggap ka. Wow, natanggap ako sa trabaho. Build an altar. Worship Him. Yakakin mo ang worship team. Worship team, parito kayo. Ililibre ko kayo. Saan po tayo? Hindi muna. Dito muna. Aawit muna tayo. Dahil akala ng worship team, lagi kakain pagka yung Hindi. Aawit muna tayo. Natanggap ako sa trabaho. Build an altar first. Na-promote sa trabaho. Build an altar. Yan po si Abraham. Yan ang sikreto ni Abraham. Siya po ay mahilig gumawa ng altar. Tayo man ay ganun din. Kung merong event, worship Him. Gawin mong that is the event. Hindi pang singit lang. Nakukuha ba ninyo ako? Yan na. Nakuha ninyo ang isang principle ni Abraham. Bakit kaya at that time ay napakatindi ng ginagawa ni Abraham? Kasi baka sa inyo walang dating Kasi at that time po, ang mga taong nakapalibot kay Abraham ay pulos pagano. They are worshiping different gods. Noon po hindi pa kilala ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. The way you know God, hindi pa ito kilala ng mga tao. Kaya sila doon gawa ng kanilang Diyos. Merong Asherah, merong Baal, kung ano-ano. And here comes Abraham, na kapag tumatanggap ng pangako sa Diyos, ang una niyang ginagawa, worship. Sambahin ang tunay na Diyos. Dahil noon bihibihira ang sumasamba sa tunay na Diyos. And I'm telling you, kahit ngayon, bihibihira ang sumasamba sa tunay na Diyos. Kung sino-sinong sinasambang Diyos-Diyosan, gawa ng matataas, malalaki, ilalagay pa sa bundok. Kaya kung ano-ano na. Salamat. Nandyan ang anak ng Diyos na nakakakilala sa Diyos na buhay, na magtatayo ng altar para sa Kanya. Naalala ko noong New Year nagpapaputukan, mayroong mga firecrackers, fireworks. Lumabas si Pastora Melody. At sabi niya, Panginoon, lahat pong mga firecrackers na ito, lahat na fireworks na ito, inaalay ko sa inyo. Let this be an altar for you. Let this be a worship unto you. Isipin mo si Pastora Melody, hindi na bumili ng paputok. At ginamit na lang yung paputok ng iba. At yan na po ang pagsamba ko sa inyo. Kasi yung iba nagpapaputok, hindi naman alam kung bakit. Gusto lang mag-ingay. Yung iba gustong gumastos. Pero hindi. Kung ikaw si Abraham, gagamitin mo ang lahat ng pagkakataon upang gumawa ng altar.
Uulitin ko, hindi ito event na magpapakain ka lang. Ito'y event na sasambahin mo ang tunay na Diyos sa lugar na iyon. Gagawa ka ng altar, mag-aanyaya ka ng mga anak ng Diyos, nasasambang kasama ka. Kaya kung ako sa iyo, magdidikit ka dyan sa worship team. Sabi mo, puntan mo ka sa bahay, tayo aawit sa Panginoon. Yan naman mga yan hindi mabisyo. Hayinan mo lamang ng... Ito. Listen to this. Kapag nalulugi ang negosyo, humihina ang benta. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Gumawa ka ng dambana sa Panginoon sa lugar na iyon. Bakit ka papayag na basta ganun lang? Bakit ka sasama sa nangyayari sa palibot mo? Hindi naman kailangan ikaw sumabay eh. Si Isaac, nagtanim siya noong tagtuyo, nagtanim siya at umani siya ng makasandaang ulit within that year. Habang ang kanyang mga katabi ay dumadaan sa tagtuyo, siya'y umaani. You don't need to go with where the times are, tatagalogin ko na pag English ay nagtatagal. Hindi mo kailangan sumabay sa nangyayari sa palibot mo. Pwede kang magtayo ng dambana sa lugar ng hanap buhay mo at sabihin mo, Panginoon, pinupuri kita sa lugar na ito. At kung ako sa iyo, yun ang gagalingan ko. Yun ang gagalingan ko, mag-imbita ka ng intercessor ng Monday. Dito kayong mag-pray, ha? Bakit? Basta mayroon akong hidden motive. And this also, iimbitahin mong worship team. Dito kayong mag-worship ng Martes, ha? Bakit? May hidden motive ako. Miyerkules, Pastor, dito ka. Ay, sa pastor, ibang imbita. Dito ka kakain, Pastor, ha? Yun dapat sasabihin mo. Bakit? Magpe-pray tayo dito. Hindi mo alam, nagtatayo ka ng dambana sa Panginoon sa lugar na yon. Ididiin mo lang ang pangako ng Diyos sa iyo. And believe me, mababago ang takbo ng negosyo mo. Sinong naniniwala doon? Okay. On number 2, again, to those who just kararating lang, I am talking about the wealth principles of Abraham. Number 2, walk on the land God gave you. Thank you, chat. Ikaw uli yun. Genesis 13 verse 17. Go walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Lakaran mo ang luwang at ang haba ng lupa dahil ito ibinibigay ko sa iyo. Ito'y pangako pa lang kay Abraham, ha? Anong pinapagawa ng Diyos? Lakaran mo. Sino dito ang gustong magtayo ng bahay? Magkaroon ng lupa, taas ang kamay? Okay. Praise God. Okay, may mga nakausap na evacuees. I heard stories from some of the evacuees. At ang sabi nila, they don't want to come back anymore. They will transfer and start all over again. We have to pray for them. Pero what I want to tell you is this. Kung ikaw ay gusto mong bumili ng lupa, or let's say may lupa ka na, gusto mo magpagawa ng bahay, what should you do? Well, just like the same way Abraham did. Kung ano sinabi ng Panginoon, lakaran mo. Kapag meron kang gustong bilhin, nakasulat doon, no trespassing. Sirain mo. Lumusot ka. Lakaran mo. Bakit? Sumusunod ka sa prinsipyo ni Abraham. Nilalakaran mo yung gustong lupa mo. At ang nagustuhan mo ay 10 hektarya, 3 araw na naglalakad ka pa. Pastor, talaga bang nangyayari ito? Nakasulat sa Bible, di kung ayaw mong maniwala, maghanap ka ng comics at yun ang ngayon sundin. Lakaran mo. It's a prophetic act. Exercising your authority on what God has promised. Sino nakapansin nga uli ng parking lot natin doon? Sino dito ang wala pang sasakyan? Tas yung kamay. Pipicturean ko kayo. Click. Baba.
Sino dito ang may sasakyan na at gusto mo pang dagdagan? Okay. Click. Anong gagawin nyo? Habang hindi pa puno, umaga kayo kasi ang bilis mapuno, apakan ninyong parking lot nyo. Hindi kayo mapapagod dahil kung isang sasakyan lang naman yun, hindi tapos agad. Akin ito. Pero bibilis kayo at baka may nagpapark na. Ngayon, kung ikaw ay katulad ni Brother Lucio, 2 parking lot ang hinawakan, noong pinapupunta ko dito noon, sabi ko, lilipat na tayo doon sa malaking church, punta kayo doon, apakan ninyong parking lot nyo. 2 daw ang kanya inapakan, ay 3 ang kanya naging sasakyan, mahina pa na ng palataya. Apakan mo na, akin to. Amen ba? Pastor, talaga pagka po nangyayari yan, ay di ko ngayang iwag. Di doon na lang sa nananampalataya. Sabi kasi ng Bible, be it unto you according to your faith. Ay kung ikaw yung mga tipong lagi na lamang, ay yung may mangyayari pagkagayaw. Yung lagi ka na lang isip ng isip. Akala mo na may totoong malayo ang maabot sa kaiisip. Tingnan mo ang nabot mo. Sa kaiisip. Yan. Gusto mo lang pasan yan? Manampalataya ka. O number 3, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, ito'y para sa'yo. Number 3, avoid conflicts. Sa Tagalog, iwasan ang pagtatalo. Sa Spanish, que sera-sera. Iwasan ang pagtatalo. Si Abraham po ay may pamangkin, ang pangalan ay Lot. Nag-aaway na po ang kanilang mga pastol kasi parehong dumadami ang kanilang mga hayop. Kabasahin ko po sa inyo Genesis 13 verse 7 and 8. And quarreling arose between Abram's herders and Lot's. Verse 8. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Tagalogin ko Lumapit si Abram kay Lot, yung pamangkin. At ang sabi ni Abram, hindi dapat mag-away ang pamilya natin. Ayusin natin ito. Hindi niyo napapansin? Si Abram, uncle ni Lot. Si Lot, blank ni Abram. Ano yung blank? Okay. Hindi ba dapat si Lot ang lumapit? Siyang mas bata Di ba paggalang? Yung bata ang lalapit sa matanda? Bakit si Abram ang nag-initiate? Sasabihin ako sa inyo Kung sino ang mag-i-initiate na magkaayos, siya ang mas mataas ang karakter. Siya ang mas matalino, siya ang mas maayos. Siya ang tama ang isip. Kung sino ang magsisimulang makipag-ayos, siya ay hindi maligalig. Napanood ko sa Facebook, tawan-tawa talaga ako Siguro yung mga 3 beses ko napanood. Ako'y natuwa doon sa sabi ni Mamay. Kung yan ay kwites, kung yan ay kwites, puputok yan ng puputok. Yan ay bulkan, 1 beses lang yan puputok at hindi na. Yan po si Mamay. Tunay na mga Batanggenyo walang kaligalig-galig. Sabi naman ng isa, ayan lang ang bahay namin yung mataas. Yan lamang Hindi ako pwedeng pumunta. Ay, ang ligalig. Nakakatuwa, nakakapagbiro na tayo ngayon. Okay. Tuloy natin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maligalig.
Ulitin ko ha, kung sino ang makikipagbate, makikipagkasundo, unang iimik, magdadala ng peace offering, magbibigay ng chocolate, kung sino ang unang gagawa noon, siya ang tama. Yung isa, maligalig. Ngayon, paano ba nakikipag-ayos? Kasi yung iba hindi marunong makipag-ayos eh. Ito ang sabi ni Abram. Lot, hindi naman kailangan mag-away ang ating mga nag-aalaga ng ating mga hayop. Ganito na lang ha. Ating paghiwalayin. Pumili ka kung saan mo gusto at doon ka. Alam po ninyo, lalo po doon sa Middle East, pag nakakita ka doon ng lupang maraming damo, ay mayaman ka. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng maraming damo, pwede ka mag-raise ng mga hayop. Siyempre si Lot, matalino, pinili niya yung maraming damo. Yeah. Uncle, yun ang akin. O sige. Ang nakikipag-ayos ay ganito. Hayain ang malamangan. Ay nakikipag-ayos ka nga. Ay ikaw naman ang nanlalamang. Ay siya. Hindi, ang nakikipag-ayos, nagpapalamang. Halimbawa, yung mag-asawa nag-away, lagi namang babayang mali dyan eh. Peace. Eh, ganyan talaga pagka ang pastor ay lalaki, ay di bias. Halimbawa, nag-aaway ang mag-asawa, nakikipagkasundo yung, halimbawa, lagi namang lalaki ang nakikipagkasundo. Yun naman yun. Babae na ang mali, lalaki pa nakikipagkasundo. Lalaki, pag nakikipagkasundo, huwag yung ikaw pa ang barako. Ikay magpapalamang. Oh, honey, ikaw ngayon nakakain na. Honey, ang mga bata, nakapasok na. Tuturuan ko kayo, mga lalaki. Itong gagawin ninyo, ha? Kung gusto nyo makipagkasundo sa inyong asawang babae. Honey, parang luma ng damit mo, honey. Honey, may masarap na kainan diyan, honey. Yun ang nakikipagkasundo, nagpapalamang. Nakuha na ninyo, mga lalaki. Hindi marunong makipagkasundo, siya pa ang barako eh. Kung ayaw mong umimik, hindi rin ako naimik. Ay, hindi kayo na nakikipagkasundo. Tapang na tapang. Pagka naman walang nakahayang pagkain, hindi makakain, kakaawa mga lalaki. Pag hindi mo na pagluto, magugutom, magugutom. Ano? Kaya bago po ako magpatuloy, gusto ko pong parangalan ang mga asawang babae. Mga nasa live stream, ako'y nakabawi na, ha? Ganyan ang ayaw ng gulo, nagpapalamang. Alam po ninyo ang nangyari? Pagkaayos ni Abraham ng gulo, pagkaayos, babasahin ko sa inyo kung ano nangyari. Genesis 13, verse 14 and 15. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog silangan at sa kanluran. Verse 15. Sapagkat ang buong lupaing natatanaw mo, ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Matapos makipagkayos ni Abraham, tumanggap ng napakatinding pangako sa Diyos. Noong nawala ang pagtatalo, bumaba ang pagpapala. Alam mo minsan, kaya mayroon kang mga blessing na hindi dating, ikaw naman ay napakaligalig. Laging gusto mong may kaaway. Bakit ka laging ikaw ay nakikipag-argue? Huwag kang makipag-argue. Alam mo ka kung ba't ka nakikipag-argue? Kasi gusto mong patunayan, ikay tama. Ngayon, tapusin na natin yan. Sinasabi ko, ikaw ay tama. So, tigil na. Tama ka na. Ikay tama. Walang nananalo sa argument.
Pwede kang manalo sa argument na wala naman yung argue mo. Galit na sa iyo. Nanalo ka eh. Lalaki, may sasabihin ako sa iyo. Mga lalaki na may asawa, taas mo ngayong kanang kamay. Tayo manunumpa. Hindi gayon. Worship yun eh. Ganyan lang. Ako'y nangangako na lagi kong papanalunin ang aking asawa sa argumento. Okay. Parang hindi nyo kayang gawin, ano? Mahirap yun. Miski ako'y nahihirapan. Alam ni Abraham na mas mahalaga na maayos ang gulo kaysa makuha niya ang magandang lugar. Imagine, iginibap ni Abraham yung magandang lupa na may mga damo. Iginibap niya yon, basta lamang magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Alam ni Abraham na mas mahalaga yon. Tayo hindi. Hindi, aking lupa yan. Ihahabla ko. Maraming blessing ang nabinben dahil sa pagtatalo. Pag merong strife, meron kang blessing na hindi matatanggap. Personal na buhay, sa businessman, sa family man, or sa ministry. Kaya ayusin mo yung mga kagulong yan, yung pagtatalo, yung pag-aaway, deal with it. Kahirap naman ang may kaaway. Ano? Pag di kayo sumagot, di ako titigil. Ano? At natapos ang preaching ko, ang title ay, Asawang lalaki, may bili ng Diyos sa atin. 1 Peter 3 verse 7. Gayon din naman kayong mga lalaki. Maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa. O, kita ninyo? Nakasulat dito. Kaya yung pagbibigay ng pera, talagang yun ay biblical yun, biblical. Maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa, sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang marupok na sisidlan. Binibigyan ng karangalan ng babae. Bakit daw? Upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Lalaki, pag inaaway mo ang asawa mong babae, may hadlang sa panalangin mo. Pray ka ng pray. Kaya pala hindi mo natatanggap. Pagka-pray mo, iyon namang sisinghala ng iyong asawang babae. O Panginoon, bigyan mo ako ng SUV. Bigyan mo rin ako ng isa pang SUV. At amen. At nakita mong asawa mo, ay, pagka naman hanggang ngayon ay kinariyan pa. Late na tayo. Ay, ina ko naman, paano ka naman sasagutin ng panalangin mo? Upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Pag madali kang makipagtalo, isaalang-alang mo kung anong nawawala sa iyo. Nawawalan ka ng kagalakan, kapayapaan, pati promotion mo nabibinbin, yung mga opportunities nagsasara, pati ang mga increase nawawala. Yan ba ang iyong ipagpapalit sa pakikipagtalo kung kanino man? Hanggang ngayon ba, ewan ko ha, Christian, baka naman sa pagdadrive mainitin pang ulo mo. Hindi na. Ako'y natutuwa kay Brother Bonnie. Sabi niya, kasi nasabitan yung kanyang kotse. Hindi ako natutuwa dahil nasabitan ng kotse ha. Natutuwa ako sa kanyang reaksyon. Dahil ang sabi niya, kung nung una ay talagang maghahalo ang niluluto diya sa kitchen. Pero siya daw ay napakapayapa. Iyon ang nababago sa Kristiyano. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Kung ayaw mong mabinbin ang iyong pagpapala, huwag napakainitin ang ulo. Nagdadrive, may nailaw sa likod, totoong pinaalis ka sa lane mo. Kabilis-bilis na ng takbo, may pinaalis ka, naka-60 ka na Pinapaalis ka pa. Nakakaano yung gano'n, no? Yung lalapitan ka sa likod na lapit. Tapos bigla kang iilawan. Nakakaano, hindi ka na may pwede kang lumipat dito. Ang bilis-bilis ko na, naka-60 na ako At iinit ang ulo mo, isipin mo yung nawawalang blessing sa'yo. Amen ba? Kaya naman po, tulad ni Abraham, hindi na niya inaalam
inalam pa kung sino ang tama. Dito nagkakagulo. Pag hinanap pa kung sino ang mali at kung sino ang tama, di yan humahaba ang pagtatalo. Hindi. Ikaw ang may sabi noon, tanda ko na sinabi ko, hindi ko sinabi mo ganyan. Hindi yun ang sinabi ko. Ang sinabi ko ay ganare. Naku, humaba na ng humaba. Sa halip na magkaigina, ang pinagkaguluhan lamang ay kung saan tumaas ang tono. Kung doon ba sa, hindi, tumaas ang tono mo nung sinabi mong, parini na. Yung ganyan eh, tumaas eh. Hindi, ang sabi ko ay parini na. Ay bakit ka hindi magkasundo na lamang at kayo'y parehong pumarina eh? Wag nang alamin ko sinong mali at kung sinong tama, magkasundo na. Yun may kaunti na lang eh. Napakalaman ko eh. Tayo na may nagmamahalan eh. Tayo nagmamahalan. Lahat tayo nagmamahalan dito. Amen ba? Minsan lang nalilimutan. Kaya minsan, pag ikaw ay medyo nakikipagtalo na, bigla mo isipin, oops, mahal nga pala kita. Siya, ikaw na ang tama. Sabihin mo sa katabi mo, mahal naman kita. Di ikaw na ang tama. Sabi ng isa, di ikaw ang Diyos. Hindi ganyan. Teka't nadami ang aking kwento. Kaya sabi ni Abraham, sa halip na, tanong pa, sino nga nagsimula ng gulong yan? Di kayo mga tauhan mo nagsimula ng gulo, dati may ayos eh. Hindi. Ano sabi ni Abraham? Pamangkin, pili ng gusto. Kahit malamangan ako, payag ako for the sake of peace. Kaya naman sabi ng Proverbs 28 verse 25, nag-uudyok ng away ang taong sakim. Kaya may mga away, may mga sakim. Alam niyo sakim? Covetous. Laging gustong makakuha, makapanlamang. Nag-uudyok ng away yan. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay payayamanin. Okay, number 4. Okay pa kayo? Number 4. Bring your tithes. Do you know kung kailan na-mention ang tithes? The first time na-mention ang tithes ay kay Abram. Ito po ang istorya. Tinalo ni Abram ang mga lumusob sa Sodom. Na-rescue niya si Lot na nasa Sodom. Yung pamangkin niya, dahil naghiwalay na sila, tumira si Lot sa Sodom. Ay mayroong mga lumusob doon. Kinuha ang mga samsam, ang mga ari-arian doon, pati mga tao. Napasama ang pamangkin ni Abram, si Lot. Pero ni-rescue ni Abram si Lot. Nabawi niya, pati yung mga nasamsam. Ngayon, sa pag-uwi ni Abram, siyempre may mga kasama siya kanyang mga tauhan, siya po'y binasbasan o biniles ni Melchizedek. Sino si Melchizedek? Basahin ko po sa inyo ha. Genesis 14 verses 18 to 20. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth. Verse 20, And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. At ito po ang gusto kong bigyan ng diin. Then Abram gave him tenth of everything. Ang unang banggit ng tithes happened in Genesis. In the beginning of the books, in the beginning of the Bible, in Genesis, na-mention na po ang tithes. Kaya yung mga nagsasabi, baka may mga yung mga learned na nagsasabing, we are not under the law, so tithes doesn't work anymore. I'm telling you, the tithes, the command of tithes was given even before the law was given to Moses. At may sasabihin din ako sa inyo ha, those who are still, may nabasa, even Jesus mentioned tithes in the New Testament. Minention niya ni Jesus. What is my point here? Kung reveal sa'yo ang relasyon mo sa Diyos, at kung alam mo ang benepisyo ng tithes, hindi na issue sa'yo ang pagbibigay ng tithes. Hindi na ito magiging issue. Basahin ko sa inyo ang verse about tithes. Malachi 3, 10 and 11. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay.
Verse 11, at ito ang gusto kong inyong marinig, the benefits of tithes. Aking sasawayin ang mananakmal, sa English devourer, alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malimit na maging tanong sa tithes, yan po ba ay, yes, I know it's 10%. Saan ko ba yan kukuhanin? Sa gross or sa net? Remember this. Tithes or the tenth of what we receive na ibibigay natin sa Diyos ay starting point lang ng pagbibigay sa Diyos. Starting point. Anong ibig sabihin? Dahil kung hindi tayo sinabihan ng Diyos ng percentage, hindi po natin alam kung papaano magkaloob sa Panginoon. Maniwala ka, kung walang sinabi ang Diyos na 10%, alam mo ang gagawin natin sa Panginoon? Etneben mo yan. Bebente-bentehin mo si Lord. At walang karangalan ang iyong pagbibigay. Hindi mo pinaparangalan ng Diyos doon, kaya tinuruan ka na kasi hindi ka nga marunong. Hindi tayo marunong. Kaya nung tayo hindi pa born again, makapagbigay ka ng matindi ng pakiramdam mo. Akala mo yan. At kapag ikay nagbigay halimbawa ng 50 o 100, ang ramdam mo, napaka-generous mo na. Well, what is generosity? Generosity starts after the tithes. Pagkalampas mo sa 10%, doon pa lang nasusukat kung ikay generous o hindi. Because tithes ay hindi sa atin. Kaya ang sabi ng Diyos, ito'y dalhin mo. Hindi sinabing iyong ibigay. You cannot give something that you don't own. Kaya ang sabi ng Panginoon, just bring it. Dalhin mo. Now, listen to this. Lahat ng Kristiyano, sa ayaw man o sa gusto, kung ikay Kristiyano, kung tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas, kung ikay anak ng Diyos, kung ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, lahat ng Kristiyano, sa ayaw mo man o sa gusto, magtatites ka. Bakit? Hindi nga po ako nagtatites. Hindi, magtatites ka. Hindi nga po Because it's either dadalhin mo ng kusa sa church at ipagkakaloob mo sa Panginoon, or kukuhanin niyan sa iyo ng mananakmal. Pareho din. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, hindi ka nakakatipid. Hindi ka nakakasave. Hindi ko ito ibibigay. Akin to. Kapatid, kukunin din niya ng mananakmal. Mahirap sawayin ang devourer kung may karapatan siyang mang-devour. Kahit pa sabihin mo, Pastor, ipag-pray mo ako, may nangyayari sa akin. Hindi May karapatan yung mananakmal Maaring nung unang taon, hindi ka nag-tithes ng ayos, walang mananakmal. Second na taon, second year, hindi ka rin nag-tithes ng ayos, walang devourer. Kapatid, darating at darating, puputok ang bulkan. Kahit pa 50 years na walang devourer, 50 years yan bago uli pumutok. May karapatan ang mananakmal. At walang kalaban-laban ang inipon mong yaman kapag dumating si mananakmal. Huwag kang pakasiguro, magaling at naririnig mo ito. Kaya lagi ko sinasabi, yayaman kayo Bakit? Kasi wala pong takot ang paghahayag dito ng principle ng prosperity. Ihahayag at ihahayag ko ito dahil I care and I want you to be rich. Upang kayo sumagana sa mabubuting gawa. Do you know na for 2 weeks straight, we are feeding 1,200 to 1,300, minsan 1,500 evacuees. Paano yon magagawa kung walang pera? Kaya kalooban ng Diyos ng kanyang mga anak ay pagpalain
upang sumagana sa mabubuting gawa. Amen ba? Huwag kang pakasiguro. You are not stable as you think you were or you are. Maraming nagsasabing, okay na ako, nakapagpatayo na ako ng bahay worth 8 million. Ako may ayos na ako, meron akong figure diyan, meron akong ayos na ako. Maganda nga na buhay ko. Huwag kang pakasiguro. You are not stable as you think you are. Isang putok lang ng bulkan, pwedeng mabura yan. Bagay na hindi man lang pumasok sa isip ng mga kaibigan natin, kababayan natin, ng mga taga-Agoncillo, taga-San Nicolas, taga-Lemery. Alam mo bang napakamamahal ng lupa sa Lemery? Magkano na kaya ngayon ang presyo? Alam nyo, I am empathizing with them. Paano yung hanap buhay nila? Paano yung mga hayupan doon, yung may piggery, yung may mga kambing, may mga baka? Paano yung may mga tindahan doon? Sa isang araw lang, isa lang linggo, alas 2, alas 3, everything change. Kaya totoo ang sabi ng Bible huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa na pwedeng sirain ng moth or rust, where moth and rust can destroy. Basahin ko sa inyo sa version natin ngayon. Don't store riches on earth where the volcano can destroy. But store riches in heaven where moth and rust cannot destroy. Isa lamang African swine something, biglang bagsak ang negosyo. Pero itong sasabihin ko sa inyo, kaya ko sinabi yon, gusto ko lamang pumunta sa isip mo, don't ever think na stable ka. Di mo alam. Di mo alam ang bukas. There is only one being who is stable. Pwede mong asahan, hindi naiibo, hindi nagbabago, isa lang, ang ating Panginoon. Kung ikaw ay faithful tither, kung hindi, magsimula ka na. Pero kung ikaw ay faithful tither, nag-iipon ka ng yaman sa langit. You have opened a heavenly account. Meron kang kayamanan at ito'y nakadeposito sa bangko sa langit. I call it heavenly account. Kat. Magsara man ang negosyo. Mawala man ang hanap buhay. Meron akong magandang balita sa inyo. Ang langit hindi kailanman magsasara. Kung si God ang tunay na inaasahan mo, hindi lamang sa bibig kundi sa gawa, ikaw ay nagtatites. At kung si God ang inaasahan mo, meron kang heavenly account. Uulitin ko, even Jesus mentioned tithes in the New Testament. Kaya wala na po tayong argument sa tithes kasi binanggit ito ni Jesus. Mag-tithes ka sa Kanya faithfully. I-compute mo talaga sa bahay, kwentahin mo. Hindi yung pag dumating sa church kung anong mabunot sa bulsa. Pag may nakadeposito ka sa iyong heavenly account, meron kang mawi-withdraw. And God will send it to you through different means. Anong ibig ko sabihin? Huwag mong isipin na halimbawa nalugi ka sa baboy, ay sa baboy ka rin pagpapalain. Hindi ganun si Lord. Hindi siya limitado sa isang paraan. Kapag ikaw ay faithful tither, ikaw ay nag-iipon ng kayamanan sa langit, meron kang heavenly account, at pag ikaw ay nag-withdraw, ang ibig sabihin, pwedeng padaluyin ng Diyos ang pagpapala sa ibang pamamaraan. Nalugi ka din bawi ka din lampas-pas ang nalugi. At yon ay mai-enjoy ng mga tao na faithful sa tithes kasi meron siyang deposit. Nakaka-withdraw siya. Siya'y merong confidence manalangin. Lord, ang sabi mo, dalhin ko ang aking ikapo. At ang sabi mo, ibubuksan mo ang durungawan ng langit. Panginoon, buksan mo ngayon. Ngayon ko kailangan. Lord, ang sabi mo, sasawayin mo ang mananakmal. May nakalusot, Lord.
Alam mo, you can demand. You can demand. Bakit? Tither ka eh. Ibalik mo yung salita, yung pangako niya sa kanya. Ibalik mo, Lord, sabi mo, na-remind ka namin itong iyong pangako. Nasasabayin mong mananakmal. Lord, may mananakmal. Kapatid, may sasabihin ako sa iyo. Madibaur man yon. Hindi niya kayang i-devour lahat. Hindi niya kayang pigilin ang iba pang mga ibibigay ni Lord sa iyo. Idadaan ni Lord yan. Sasabihin ni Lord, sige, mag-withdraw ka. Ibibigay ko ito sa iyo sa parang ito. Bakit? May pangako ang Diyos eh. Heaven and earth will fail, but His word will remain. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon, huwag kang matatakot. Sa halip ay magtiwala ka sa Diyos. Ayusin mo ang pagtatites mo. Number 5. Okay pa kayo? Sa bagay, kahit naman sabihin nyo, hindi ako naman titigil. Be after God's glory. Tinalo po ni Abram ang mga lumusob sa Sodom. Na-rescue niya si Lot at nabawi ang mga nasamsam. Sinalubong siya ng hari ng Sodom. Ito ang sabi ng hari ng Sodom kay Abram. Genesis 14:21-23. The king of Sodom said to Abram, give me the people and keep the goods for yourself. But Abram said to the king of Sodom, with raised hand, I have sworn an oath to the Lord God Most High, creator of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or a strap of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abram rich. Nung dumating si Abram, na-recover niya ang mga taong nakuha ng mga lumusob sa Sodom. Kasama niya ang kanyang pamangkin, na-rescue niya. Dala rin niya yung mga samsam, ang dami niyang kayamanang dala. Ito po ang sabi ng hari ng Sodom, magaling, Abram, at nagawa mo yan. Isauli mo na lang yung mga tao. Iyo na lahat yung mga samsam na yan. Iyo na lahat yung mga ari-arian na yan. Ano sabi ni Abram? Hindi na. Nangako ako sa Diyos. Hindi ako kukuha kahit tali ng sandalyas. Baka sabihin mo, hari ng Sodom, ikaw ang nagpayaman sa akin. Grabe si Abram. Napakatindi niya ng pagpapahalaga sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong dating nito sa ating buhay ngayon? Mamimili ka, kapatid, mamimili ka ng pagkakakitaan. Huwag kang pupunta sa anumang hanap buhay negosyo na ang purpose mo lang ay kikita eh. Piliin mo yung paraang maipagpatotoo mo. Piliin mo ang paraang maluluwalhati mo ang Diyos. Kapatid, sigurado ako, lahat na galing sa sugal ay hindi magbibigay ng luwalhati sa Kanya. Alam nga naman, pupunta ka din eh. Tunay na tunay, mga kapatid, mabuti ang Diyos. Ako'y naka-jackpot eh. Ako'y naglagay ng diyan sa sa casino. Bigla akong pinindot. Jackpot eh. Purihin ang Diyos. Ewan ko kung papalakpa kayo. Hindi maluluwalhati ang Diyos. At kung hindi maluluwalhati ang Diyos, tumulad ka kay Abram, hari ng Sodom. Hindi ako tatanggap kahit tali ng sandalya sa iyo. Baka ipagbalaki mo, ikaw ang nagpayaman sa akin. Ano sasabihin ng casino? Yan, yung born again na yan. Ako nagpayaman diyan. Ano sasabihin ng mga tao? Purihin ang casino. At ayaw ni Abram ng ganon. Ang gusto ko, ang mga pagpapala na tatanggapin ko ay manggagaling lang sa the God Most High, the Creator of heaven and earth. Kung ang purpose mo ng pagsali sa anumang grupo ay magkaroon ka ng koneksyon, huwag mong kalimutan, isa lang koneksyon ang kailangan mo, connection mo sa Diyos. Kapag tama ang connection mo sa Diyos, siya ang magpapadala sa iyo ng mga koneksyon. Hindi mo kailangan ng napakarami. Kahit isa lang, okay na. Isa lang sugo ng Diyos. Kahit pa nga uwak yan, okay na yan. Maaaring magkaroon ka ng connect na magsasabing, kaya ka napagpala ay dahil sa grupo ko. Tatanggapin mo yon? No way, no way. Kung yan ang ngayon sasabihin, kaya ka napagpala ay dahil sa ating kapatiran, sa ating brotherhood, sa ating grupo, inyo na yan, iiwan ko kayo. Dahil gusto kong tumulad kay Abram, na sasabihin ko lamang, kaya ako pinagpala ay dahil sa God
Most High, the Creator of heaven and earth. Alam mo, pwede ka namang, alam mo si Abraham, ino-offer na sa kanya eh. Ang dami noon, ino-offer sa kanya eh. Ang tanong, pag tinanggap niya yon, malaki ang nawala sa kanya eh. Anong nawala sa kanya? Nawala sa kanya ang pagkakataong luwalhati ng Diyos. Nawala sa kanya. At pinili po ni Abraham na kay God lang siya connected. Ayaw niyang mapakonect sa hari ng Sodom kahit may offer na. Uulitin ko ang offer, Genesis 14:21. The king of Sodom said to Abraham, "Give me the people and keep the goods for yourself." At alam mo, hindi pinanghinayangan ni Abraham ang mga tinanggihan niya. At ano po ang kapalit? Ang muling pagpapaalala at pagdidiin ng Diyos ng covenant niya kay Abraham. Genesis 15:5. He took him outside and said, "Abraham, look up at the sky and count the stars. If indeed you can count." Then he said to him, "So shall your offspring be." Kung ano ang dami ng bituin sa langit, ganyang karami ang iyong magiging lahi. You know what? We are so focused on ourselves. Focus na focus tayo sa ating sarili. Ito ang ating mga argumento. Ito ang ating mga rason. Ay kung di nakikita o dagdagan pa natin. Ay kung di nililigaya o dagdagan pa natin. Ay kung di nigagaling Kaya sige, pasok sa albularyo. Kung di nililigaya sige, pasok sa mga hindi magagandang relasyon. Kung di nakikita sige, pasok sa kung saan mga paraan ng pagkita. Iba si Abraham. Sabi ni Abraham, kung saan maluluwalhati ang Diyos Marami pong choices na dumarating sa buhay natin. At kung ikaw ay nahihirapang magpasya, gawin mong guideline ang prinsipyo ni Abraham. Kung saan maluluwalhati ang Diyos Alam mo, minsan, hindi po madaling magpasya Kasi po, pumapasok ang ating emosyon, pumapasok ang ating reasoning, pumapasok ang kung ano-anong mga argumento ng ibang tao. Pero kapag ka nag-zoom in ka lamang sa isang argument, sa isang rason, at ang sabi mo, saan ba maluluwalhati ang Diyos? Kung yun lamang magiging basihan mo, simple ang iyong choices, simple ang iyong pagpili, simple ang iyong pagdidecide. Yun lamang. Saan maluluwalhati ang Diyos? Siya ba'y patatawarin ko? Hindi. Saan maluluwalhati ang Diyos? Siya ba'y bibigyan ko? Hindi. Saan maluluwalhati ang Diyos? Siya ba'y papaalalahanan ko? Hindi. Saan maluluwalhati ang Diyos? Siya ba'y pagagalitan ko? Hindi. Saan ba maluluwalhati ang Diyos? Sabihin mo, saan ba maluluwalhati ang Diyos? That will be your guideline sa mga desisyon mo. Amen? Palapakan mo muna si Lord. Tatapusin ko na po. Medyo mahaba na. Meron pa ako number 6, number 7, number 8. Hindi ko alam kung kailan ko maituro. Pero yun na lang muna. Marami kayong tinanggap ngayong pangako. So tayo gagawa ng dambana. Amen ba? Tumanggap ka ng mga prinsipyo. Kaya ngayon, ang ating unang gagawin, just like Abraham, we will build an altar. Remember, ang kauna-unahan po'y nangako ang Diyos kay Abraham. Abraham, leave your family, leave your lands, go to the place where I will tell you. Umalis po si Abraham, iniwan ang pamilya, iniwan ang kanyang lahat, iniwan at sumunod sa Panginoon. The biggest key sa mga principles is obedience. God's provision is in your obedience. Kapag ka mayroong prinsipyo ang Diyos, huwag kang matakot, sumunod ka. Amen ba? Huwag yung lagi na lamang tanong ng tanong, meron kang sarili. No. Noong first week, sinabi ko, let our first week be our first fruit sa Panginoon. Mag-fasting tayo.
Ibigay natin ang unang linggo na tayo nananalangin at tayo ay inuunang spiritual na bagay. Ginawa ba ninyo yon? Ginawa ba ng lahat? Bakit hindi nyo ginawa? Ito ang ibig kong sabihin. If you want to enjoy the benefit of the word, kapag ka may sinabi, lalo na from the pulpit, gawin mo. It is for you. This month is our first fruit. It's that month of giving our first fruit. Ginawa mo na ba? Huwag kang matakot. Ang nagutos dito ay Diyos na may-ari ng langit at lupa. Huwag kang mag-aalala. Dahil ang Panginoon ay hindi kailanman matatalo sa bigayan. Hinihintay lamang niya na ang kanyang mga anak ay kikilos sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Are you there? Ongoing pa po ang ating fasting. Yung iba, patuloy pa rin nagpa-fast kasi hindi naman tayo tumigil sa first week. You can do it. Kayo na may guideline na, mayroon ng guideline sa pagpa-fasting. Okay? So, let's build an altar today. Let's gumawa tayo ng dambana sa lugar na kung saan tumanggap tayo ng pangako. Are you there? Let's stand up, please. marinig ang mga lalaki. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi namin pinig, isisigaw sa buong mundo. Ang mga babae, please. Ikaw ang tunay
Sisigaw. Sisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. O Panginoon Diyos, kami po ay gumagawa ng dambana sa lugar na kung saan tumanggap kami ng pangako. Ama, as you had promised, if we will be willing and obedient, we will eat the good of the land. As you have promised, Lord God, as for me and my house, we will serve the Lord. As you have promised, O Lord God, when one member of the family is saved, all will be saved. As you had promised, O Lord God, if we will bring our tithes, then you will open the windows of heaven and pour out your blessings where we cannot contain, and you will rebuke the devourer in our behalf. As you have promised, O God, we are building an altar because you promised, Lord God. Panginoon, we are the head and not the tail, above and not beneath. Maaring, Panginoon, may mga dinadaanan kami ngayon, mga pagsubok. Pero Lord God, we are withdrawing from our heavenly account. Lord, we are faithful tithers. Sumunod kami sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, ngayong 2020, pabibilisin mo, Panginoon. Pabibilisin mo, Panginoon. Lahat ng mga pagpapalang tinanggap namin sa nakaraang 20 taon, Panginoon, hihigitan pa yon. Pagsamasamahin man yon, hihigitan pa yon ng pagpapala ngayong 2020. Kanino yon? Kanino yon? Ikaw na ang Diyos ay ang tunay na Diyos, the Most High God, the Creator of heaven and earth. Ito ang gagawin mo because you receive a promise. Gawan mo siya ng dambana for 1, 2, 3 minutes. Palakpakan mo ang Panginoon. Come on!
salamat. In the midst of what's happening today, one thing remains. You are great. You are great. Worthy to be praised. Worthy to be honored. Worthy to be glorified. All praises and adoration be unto you. In Jesus' name. Amen.